Sa bawat sulok ng komunidad, lalong bumigat ang hangin. Ang katahimikan ay hindi kapayapaan, kundi parang basag na salamin. Handa ng gumuho anumang oras, may nakatagong panganib sa bawat bitak. Sa ganitong atmosfera, nagsimula ang kuwentong hindi na mababawi. Isang pasyang isinilang mula sa taon ng dalamhati at galit, nakatali sa dugo at konsensya, nakaugat sa pangakong minsang bumulong sa dilim. Pangakong, sa sandaling mabanggit, ay hindi na maibabalik. Sa gitna ng lahat ay si Ramon. Ang galit at kirot na matagal nang nakabaon sa kanyang dibdib ay hindi nalihim. Hindi bigla ang kanyang puot, kundi unti-unting lumago sa mga taon ng pang-aapi. Walang bilang na gabi ang hindi siya nakatulog, ginugulo ng alaala ng mga sugatan, ng mga walang tinig, ng mga buhay na pinatahimik ng gerero. Sa kanyang mga mata ay bumabalik ang mga mukha ng mga taong gumuho ang mundo. Ang mga sigaw na nalunod sa takot at kawalan ng hustisya ay nag-ukit ng malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Ang mga alaala ay nagpapatigas ng kanyang puso. Nawala ang habag, napalitan ng matibay na pasiya. Kasama ang kanyang grupo, tahimik ngunit mariin niyang pinlano ang isang pag-atake. Isang laban na sa kanyang paniniwala ay magtatapos sa lahat. Sa madilim na silid, bahagyang may ilaw upang makita ang mga mukha. Sila'y nagtipon. Mabilis na gumalaw ang mga kamay sa mga mapa sa mesa. Minarkahan ang mga ruta, isinulat ang oras, sinuri ang bawat posibleng senaryo. Sa katahimikan ng paghahanda, malinaw, hindi sila aatras. Bawat sulok ay lalong bumigat sa katahimikan. Walang malalakas na tinig, walang sigaw, tanging mga tingin at malalim na katahimikan. Ang katahimikan ay lalong nagpalala ng tensyon, sapagkat alam ng bawat isa na ang kanilang plano ay hindi ordinaryong misyon, kundi hakbang tungo sa hindi tiyak na hinaharap. Malinaw ang pasya ni Ramon, walang kaaway na makakaligtas. Para sa kanya, ang pag-iral ng gerero ay sugat na kailangang putulin, kahit kapalit pa ay ilog ng dugo. Hindi na niya inisip ang pinsalang maaaring sumunod. Sa kanyang paniniwala, ito ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanila. Ang hindi maibigay ng batas, siya mismo ang maghahatid. Ngunit sa likod ng matigas na anyo, minsan ay sumisilip ang anino ng pagdududa. Sa mga sandaling dumadalaw, tinatanong niya, tama ba ang landas na tinatahak? Ang dugong dadanak ba'y tunay na maghihilom sa sugat na nakabaon? Ngunit mabilis niyang itinataboy ang mga tanong. Pinili niya ang galit, sapagkat wala na siyang tapang harapin ang sariling kirot. Para kay Ramon, walang puwang ang pag-urong. Bawat hakbang paatras ay pagtataksil sa alaala ng mga taong ipinangako niyang ipaghihiganti. Ang kanyang mga kasama ay may kanya-kanyang pasanin. May mga matang puno ng takot, nakatago sa likod ng maskara ng tapang. May mga katahimikang puno ng pagdududa, ngunit pinipigilan sa ilalim ng impluwensya at matibay na pasya ni Ramon. Magkakaiba ang kanilang dahilan, may dala ng galit, may dala ng takot, at may dala ng kawalan ng ibang landas. Habang papalapit ang oras, lalong bumigat ang atmosfera. At sa katahimikan, may mga salitang dapat sana'y manatiling lihim na umabot sa maling tainga, mga salitang kayang baguhin ang takbo ng kanilang plano. Isang bulong, dapat sana'y nakabaon sa dilim, kumalat na parang apoy na dala ng hangin. Ang kapangyarihan nito'y kayang baguhin ang lahat. Hindi alam ni Ramon na ang maingat niyang plano ay unti-unting nababalutan ng panganib. Ang katahimikan na minsang naging kakampi ay ngayoy kaaway. Bawat anino ay tila nakamasid. Sa mundo ng Quiapo, walang lihim na nananatiling nakatago magpakailanman. Bawat pasya ay may kapalit. Bawat hakbang ay may bagong anino. Sa gitna ng tumitinding tensyon, habang lumilipas ang oras, lumitaw ang tunay na mukha ng mga tauhan. Ang galit ni Ramon, ang takot ng kanyang grupo, at ang nagbabantang panganib ng gerero.
Lahat ay nagtagpo sa puntong wala nang makakatakas sa bigat ng kanilang piniling landas. Sa huli, hindi na tanong kung sino ang tama o mali, kundi kung sino ang handang akuin ang bigat ng kanilang mga gawa kapag tuluyang nabasag ang katahimikan. Sa may pintuan, nanigas si Victorino nang marinig ang mababang tinig ni Pele mula sa loob. Hindi malakas, ngunit bawat salita ay puno ng matibay na pasya. Malinaw na ipinahayag ni Pele, siya mismo ang magdadala sa gerero kay Tanggol, handang bayaran ang anumang kapalit ng pasyang iyon. Pumilis ang tibok ng dibdib ni Victorino, para bang may mahigpit na kamay na pumisil sa kanyang puso. Ang pangalang Tanggol ay hindi basta pangalan para sa kanya. Isa itong simbolo ng kapangyarihan, ng karahasan, ng puwersang kayang baguhin ang takbo ng anumang plano. Alam ni Victorino na ang paglahok ni Tanggol ay simula ng mas malaking kaguluhan. Isang apoy na, sa sandaling sindihan, ay hindi na mapapatay. Sa kanyang isip ay sumulpot ang mga imahe, mga taong winasak ng maling pasya, mga pangarap na naglahong parang abo. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay. Ang kanyang mga matay naglalaro sa pagitan ng siwang ng pinto at madilim na pasilyo, nakulong sa pagitan ng pagdududa at takot. Nakipagbuno si Victorino sa pag-alinlangan. Dapat ba niyang ibunyag agad ang kanyang narinig o manahimik upang protektahan ang sarili? Sa una, tila praktikal at ligtas ang katahimikan. Ngunit unti-unti itong naging kasalanan, mabigat na nakadagan sa kanyang konsensya. Sa bawat sandali ng pag-aalinlangan, naramdaman niya ang takot at hiya. Alam niyang ang kanyang katahimikan ay maaaring magdala ng panganib sa iba. Samantala, sa ibang bahagi ng gusali, biglang sumabog ang matagal ng kinimkim na hinanakit ni Divina laban kay Brando. Sa makipot na silid, kung saan mahirap huminga sa bigat ng tensyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Puno ng paratang, panghihinayang, at mga tanong na walang sagot. Para kay Divina, ang plano ni Brando, ang kanyang pagtatangkang pabagsakin ang gerero, ay hindi lamang mapanganib, kundi pagtataksil sa mga pangakong minsan nilang pinanghawakan. Minsan nilang pinaniwalaan na kayang baguhin ang mundo nang hindi dinudungisan ang mga kamay. Nanginginig ang tinig ni Divina, hindi dahil sa takot, kundi sa sakit ng matinding pagkadismaya. Bawat salita ay nagbunyag ng kanyang pangamba na ang landas ni Brando ay magdadala lamang ng pagkawasak. Hindi lamang para sa kanila, kundi para sa mga inosenteng taong masasangkot sa kaguluhang kanilang sinimulan. Dumaloy ang luha sa kanyang mga mata, ngunit mariin niyang pinigilan, ayaw ipakita kay Brando ang kanyang kahinaan. Sa halip, bawat tingin, bawat katahimikan ay nagdala ng bigat ng kanyang sakit at takot. Ngunit si Brando, ang mukha'y may bakas ng pagod at mga gabing walang tulog dahil sa konsensya, ay nanatiling matatag sa kanyang paninindigan. Sa kanyang puso'y may hindi matitinag na paniniwala. Wala nang ibang paraan upang wakasan ang pang-aapi, kundi harapin ito ng may tapang. Kahit masaktan ang mga mahal niya, kahit siya mismo'y masunog sa apoy ng kanyang pasya. Para kay Brando, ang pag-urong ay katumbas ng pagtanggap sa patuloy na pang-aapi, isang katotohanang hindi niya kayang tiisin. Sa mabigat na katahimikan, nang magtagpo ang kanilang mga mata, naging malinaw kay Divina at Brando na naabot na nila ang hangganan ng kanilang pinagsaluhang pangarap. Samantala, umalingaw-ngaw ang tinig ni Rhoda, nag-uulat ng lumalaking galit ng bayan na kumakalat. Ang bigat ng gabi ay lalo pang bumalot sa buong komunidad. Ang katahimikan ay hindi na katahimikan, kundi parang kulog na naghihintay ng kidlat, handa nang sumabog sa bawat maling hakbang. Sa gitna ng mga tinig ni Rhoda, Divina, at Brando, nakatayo si Victorino sa may pintuan, pasa ng lihim na kayang baguhin ang lahat.
Sa kanyang dibdib ay naglalaban ang takot at tungkulin, ang pagnanais na mabuhay at ang responsibilidad na magsabi ng katotohanan. Bawat tibok ng puso ay paalala. Ang kanilang mga desisyon ngayong gabi ay mag-iiwan ng sugat na hindi madaling maghilom. Si Dingding, nakatayo sa gitna ng tao, ay ramdam ang bigat ng pasanin. Para sa kanya, hindi ito basta pagtitipon. Ito ang sandali upang ipahayag ang pintig ng bayan, ang matagal ng galit, luha ng pagkadismaya at panawagan ng pagbabago. Bawat bulong, bawat sigaw, bawat hiling ay dumadaloy sa kanyang ugat, naghahanap ng tinig na magsasalita para sa kanila. Paulit-ulit niyang tinanong ang sarili, kaya ba niyang akuin ang bigat na ito? Ngunit pinili niyang huwag gumuho. Sa halip, sumagot siya ng matatag na tinig. Tininig na pilit tinatago ang panginginig ng damdamin, ngunit hindi maitago ang apoy ng paninindigan. Para kay Dingding, ang galit ay hindi kahinaan. Naniniwala siyang ang galit ay maaaring maging apoy na magbibigay liwanag sa dilim kung gagamitin ng tama. Ang kanyang mga salita ay malinaw na panawagan. Huwag hayaang masayang ang damdamin ng tao, kundi gamitin ito upang alisin ang mga mapang-aping kapangyarihan na matagal nang nakaupo sa trono. Kumislap ang kanyang mga mata, hindi lamang sa tapang kundi sa pananampalataya na ang kanilang laban ay maaaring dalhin sa tamang direksyon. Ngunit sa likod ng paninindigan ay nakatago ang takot. Takot na ang apoy na kanyang sinindihan ay lumaki ng husto at lamunin hindi lamang ang kaaway kundi pati ang inosente. Mabigat ang kanyang paghinga at sa pagitan ng katahimikan ay sumisilip ang pagdududa na pilit niyang tinatago. Sa gitna ng nagbabagang damdamin, nagsalita si Gustavo ng kalmado. Hindi niya kailangan itaas ang tinig. Ang kanyang presensya at karanasan ay sapat upang patahimikin ang silid. Ang kanyang tinig ay may awtoridad na hindi maaaring balewalain. Mariin niyang ipinahayag na ikalulugod niya kung si Tanggol ang uupo sa kapangyarihan. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi na si Tanggol ang simbolo ng pag-asa, ang lakas na kailangan ng komunidad. Naniniwala siyang si Tanggol ang may kakayahang pag-isahin ng galit at pag-asa ng tao upang magdala ng tunay na pagbabago. Ang mga salita ni Gustavo ay bumasag sa katahimikan na parang kidlat. Bigla, hindi inaasahan. Marami ang napatingin kay Tanggol, nananatiling tahimik, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng bigat ng inaasahan. Sa loob niya ay naglalaban ang kagustuhang umatras at ang tawag ng tungkulin. Hindi niya kailanman hinangad ang posisyong ito, ngunit alam niyang libo-libong mata at puso ang nakatuon sa kanya, umaasa. Ngunit hindi lahat ay tumanggap ng pahayag ni Gustavo. Sa isang sulok, tahimik na nagmamasid si Miguelito, biglang nag-alab sa galit. Kumuyom ang kanyang kamao, tumigas ang panga. Ang kanyang tindig ay nagbunyag ng matinding puot na hindi na niya maitago. Pinilit ni Miguelito na pigilan ang sarili, na huwag sumabog sa harap ng tao. Ngunit para sa kanya, ang mga salita ni Gustavo ay hindi basta opinyon, kundi isang direktang banta na kayang wasakin ang ambisyong itinayo niya sa loob ng maraming taon. Sa kanyang isip ay paulit-ulit na bumalik ang mga nakaraan, mga lihim na kasunduan, mga sakripisyong nagdala sa kanya sa puntong ito. Bawat salitang pabor kay Tanggol ay parang punyal na tumatama sa kanyang mga pangarap. Tumayo si Miguelito sa harap ng lahat, mariing tinanggihan ang sinabi ni Gustavo. Ang kanyang tinig ay puno ng paratang at matibay na paninindigan. Bawat salita ay nagbunyag ng galit at takot. Takot na mawala ang kontrol na akala niya'y palaging kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng puot na handang wasakin ang anumang hadlang. Ngunit sa loob ay nakatago ang sindak na unti-unting natatabunan siya ng mas malaking puwersa
at wala siyang magawa upang pigilan ito. Pagkatapos ng kanyang mga salita, bumagsak ang mabigat na katahimikan. Nakakasakal, bawat tingin ay nagbabanggaan. Tumingin si Dingding kay Gustavo, si Gustavo kay Tanggol, at si Tanggol ay nanatiling tahimik, pasa ng bigat ng tensyon ng silid sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, malinaw na ang laban ay hindi lamang para sa isang upuan, kundi para sa direksyon ng kanilang kinabukasan. Bawat isa ay kailangang pumili kung aling apoy ang kanilang sisindihan at aling anino ang kanilang yayakapin. Mga lihim, galit, at pangarap ay nagsalpukan, lalo pang pinatindi ang tensyon ng komunidad. Isang komunidad na matagal nang binibigatan ng mga salitang hindi nasasabi. Ang katahimikan sa pagitan ng mga pangungusap ay mas mabigat kaysa sa mga sigaw na minsang umalingaw-ngaw sa lansangan. Mula kay Ramon hanggang kay Miguelito, bawat tauhan ay nakatayo sa gilid, sa bangin kung saan ang kanilang mga desisyon ay magtatakda hindi lamang ng kanilang kapalaran, kundi ng kapalaran ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa mundong ito, walang pasya ang walang kapalit, at bawat hakbang ay maaaring huling pagkakataon upang maabot ang liwanag o landas tungo sa walang hanggang dilim. Si Ramon, kilala bilang haligi ng lakas ng komunidad, ay tahimik na nakatayo sa may bintana. Ramdam niya ang bigat ng paparating na balita. Sa bawat tibok ng puso ay dumadaloy ang takot. Marahil, hindi na niya kayang protektahan ang lahat. Samantala, si Miguelito, ang binatang puno ng pangarap, ay naglakad sa makikitid na eskinita. Sa kanyang kamay ay may ilaw ng pag-asa, paniniwalang posible pa rin ang pagbabago kahit napapaligiran ng panganib. Malinaw ang agwat sa karanasan, ngunit pareho silang nakulong sa mga pasyang hindi na mababawi. At sa gabing iyon, nagsimula ang isa pang trahedya. Si Erica ay biglang dumanas ng matinding pagdurugo. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Lumabo ang kanyang paningin. Bawat hingay parang apoy na dumadarang sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi lamang sa sakit kundi sa takot. Takot na baka iyon na ang kanyang huling sandali. Ang kanyang isip ay napuno ng mga pangarap na hindi natupad, mga salitang hindi nasabi, at mga pangakong ginawa sa sarili. Nalalaban siya hanggang sa huling hininga. Si Santino ang unang sumalo sa kanya nang siya'y nanghina. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo. Dahan-dahang bumalot ang mainit na dugo ni Erica sa kanyang damit. Bawat patak ay parang pirasong bumabasag sa kanyang pagkatao. Sa lahat ng kanyang lakas, binuhat niya si Erica, kahit nanginginig ang kanyang mga braso sa takot at bigat. Bawat hakbang patungo sa kotse ay tinatawag niya ang pangalan ni Erica, paulit-ulit, na para bang ang kanyang tinig ay kayang pigilan ang pagpanaw ng liwanag. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsusumamo, determinasyon. Hindi niya hahayaang magtapos ang lahat dito. Si Jackie, nakasaksi ng lahat, ay halos gumuho sa luha habang tumatawag ng ambulansya. Nanginginig ang kanyang mga daliri, nabasag ang kanyang tinig, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Alam niyang bawat segundo sa sandaling iyon ay katumbas ng isang buhay. Sa likod ng kanyang matatag na anyo, ramdam ni Jackie ang takot na baka hindi sila umabot sa oras. Mulit-muli, tumitingin ang kanyang mga mata kina Santino at Erica. Bawat sulyap ay nagtatanong kung bakit kailangang magdusa ang mga inosente ng ganitong sakit. Sa ospital, sinalubong sila ng puting liwanag at matalim na amoy ng disinfectant. Ang mabilis na hakbang ng mga nurse at doktor ay naging isang sinfonya ng pag-asa at takot. Mabilis na dinala si Erica sa emergency room at nang magsara ang mga pinto, naupo sina Santino at Jackie sa labas, magkatabi ngunit nakalubog sa kani-kanilang isip. Mabigat ang katahimikan ng pasilyo. Bawat tik ng orasan ay paalala na mabilis na tumatakbo ang oras. Bumalik sa isip ni Santino
ang mga pangakong ginawa nila ni Erica. Naalala niya ang mga simpleng pangarap na hindi pa nila nasisimulan, ang mga planong naantala ng kaguluhan sa paligid. Sumulpot ang mga alaala ng mga lihim na sandali nang tawagin siya ni Erica ng Santino. Lalong nakakatakot ang mga alaala, takot na baka doon na magtapos ang lahat. Pumikit siya at tahimik na nanalangin para sa isa pang pagkakataon. Ngunit sa ibang bahagi ng lungsod, habang lahat ay abala sa ospital at nakabitin ang kapalaran ni Erica sa manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan, isang mas madilim na pangyayari ang naganap. Sa isang lugar na payapa sa araw ngunit mabigat sa gabi, naghintay ang mga gerero kay Tanggol sa sementeryo kung saan nananatili ang mga alaala ng mga patay. Si Tanggol, sugatan at hingal, ay pilit na tumatayo sa gitna ng mga puntod. Malamig at mamasa-masa ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, ang sakit ay umaabot sa kanyang mga buto sa bawat galaw. Ang putukan ng mga gerero ay tumutugma sa tibok ng kanyang puso. Mabilis, walang tigil, nakamamatay. Muling naging saksi ang sementeryo sa bagong banggaan ng buhay at kamatayan. Sa bawat alingawngaw ng putok, naaalala ni Tanggol ang mga pasyang nagdala sa kanya rito, mga laban na pinili niyang harapin. Alam niyang maaring iyon na ang huli. Naisip niya, ito na ba ang wakas ng kanyang pakikibaka? Isang laban, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga nagtitiwala sa kanya. Para sa mga pinangakuan niyang lalaban, kahit hindi na sila makapagsalita. Sa gitna ng mga puntod, nakita niya ang bawat lapida na nagpapaalala, ang buhay ay panandalian, ngunit ang epekto ng mga pasya ay walang hanggan. Sa sandaling iyon, sugatan at napapaligiran ng panganib, pinili ni Tanggol na tumindig, sapagkat alam niyang ang pagsuko ay may kapalit na mas mabigat kaysa kamatayan. Sa buong lungsod, sina Ramon, Miguelito, Erica, Santino, Jackie at Tanggol ay nakatali sa isang di nakikitang sinulid, kahit hindi nila lubos na nauunawaan. Bawat hinga, bawat luha, bawat putok ng baril ay bahagi ng iisang kwento ng pakikibaka. At sa dilim na bumabalot sa kanilang mundo, ang tanong ay hindi na kung sino ang mabubuhay. Ang tanong ay sino ang mananatiling buo ang kanilang pagkatao, kahit matapos harapin ang lahat. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.